Hi, this is Julieta Yang Orfiano. Welcome to my video. Kung first time ka sa channel ko, don't forget to like, share, at mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay tungkol sa accounting and its environment. Ang mga topics na i-discuss ko ay ang sumusunod. First, what is accounting? Second, types of accounting information. Third, classical notion of stewardship. Fourth, users of accounting information. Fifth, accounting and technology. And sixth, accounting profession. Ano nga ba ang accounting? The dictionary defines accounting as a reckoning of financial matters and information as knowledge of news. Putting the two together, we see that accounting information is knowledge or news about a reckoning of financial matters. Ang accounting profession owns definition of accounting is as follows. Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. Ang quantitative ay tumutukoy sa numero ng financial means na may kaugnayan sa pera. Kaya ang accounting information involves the number, primarily those dealing with money, used to make economic decisions. Accounting is a social science in a world of scarce resources. It is influenced by and interacts with economic, social, and political environments. Business is conducted by investor-owned enterprises, managed and controlled by professional managers who are held responsible for providing reports to absentee owners, creditors, and other external interested parties. In this environment, financial accounting communicates information about the economic effects of accounting transactions and other events in a business entity to these external user groups. Kaya nga ang accounting ay principally the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment decision by users of the information. Ang key product ng accounting ay para iset ang financial statements, ang documents na nagre-report ng financial information tungkol sa business entity para sa decision makers. Sinasabi nito kung gaano kahusay ang performance ng negosyo sa ngalan ng profit at losses at kung saan ito nakatayo in financial terms. Types of accounting information. Tulad ng dami ng klase ng economic decision, mayroong maraming uri ng accounting information. Ang term na financial accounting, management accounting, tax accounting, and non-profit accounting ang madalas na ginagamit sa paglalarawan sa apat na uri ng accounting information na malawak na ginagamit sa business community. Financial accounting. Ang financial accounting ay tumutukoy sa impormasyon na naglalarawan ng financial resources, obligations, and activities ng economic entity, either an organization or an individual. Ginagamit ng accountant ang term na financial position para ilarawan ang entities ng financial resources at obligasyon sa isang punto sa oras at ang term na resulta ng operasyon na naglalarawan ng financial activities during the year. Ang financial accounting information ay dinisenyo primarily para i-assist ang investors at creditors kung saan nila ilalagay ang kanilang scarce investment resources. Ang mga desisyong ito ay importante sa society sapagkat dito matutukoy kung sinong kumpanya at industriya ang makakatanggap ng financial resources para lumago at kung sino ang hindi. Ang financial accounting information ay ginagamit din ng mga managers para sa income tax returns
Sa katotohanan, ang financial accounting information ay ginagamit din sa maraming iba't ibang layunin na karaniwang tinatawag na general purpose accounting information. Management accounting. Management or managerial accounting ay sangkot sa pag-unlad at pagbibigay kahulugan ng accounting information na inilaan particularly para tulungan ang management para patakbuhin ang negosyo. Ginagamit na impormasyong ito ng mga managers in setting the company's overall goals, suriin ang performance ng departamento at individual, magdesisyon kung kinakailangang mag-introduce ng bagong linya ng produkto at sa paggawa ng virtually all types of managerial decision. Ang manager ng kumpanya at empleyado ay nangangailangan din ng impormasyong ito upang mapatakbo at makontrol ang pang-araw-araw na operasyon ng negosyo. Halimbawa, kinakailangan nilang malaman ang halaga ng pera sa bangko ng kumpanya, ang klase ng quantities of merchandise na mayroon sa warehouse ng kumpanya, at ang amount owed to specific creditors. Karamihan sa management accounting information ay financial in nature, ngunit inorganisa sa paraan na may direktang kaugnayan sa pagdidesisyon at hand. However, ang management accounting information ay karaniwang kasama ang evaluations ng non-financial factors gaya ng political at environmental considerations, product quality, customer satisfaction, at worker productivity. Tax accounting. Ang paghahanda ng income tax returns ay specialized field within accounting. To great extent, ang tax returns ay base sa financial accounting information. However, ang information ay karaniwang ina-adjust o muling mag-organisa sa isang paraan to conform with income tax reporting requirements. Ang pinaka-challenging na aspeto sa tax accounting ay hindi ang preparation ng income tax return, ngunit ang tax planning. Ang ibig sabihin ng tax planning ay anticipating the tax effects sa mga business transactions at ang pag-structure sa mga transaksyon ito sa paraang mababawasan ang income tax burden. Not-for-profit accounting ay ginagamit para sa ahensya ng gobyerno, simbahan, non-government organization or NGO, charitable institutions, at eskwelahan. Ang accountant para sa ganitong organization ay nagpe-prepare ng budgets at nagpapanatili ng records of revenues at expenses. Laging dapat tandaan na ang non-profit organization do in fact make a profit. However, ang profit ay iniingatan sa organisasyon at hindi ibinabahagi. Halimbawa, ang ospital makes a profit and then reinvest the profit in modern equipment. National and local government bodies employ a vast number of people in accounting positions. Classical notion of stewardship. Ang accountant ay communicator or tagapagsalita at isang taong may kakayahang makipagpalitan ng impormasyon. Ang accountancy ay sining ng pakikipag-ugnayan ng financial information tungkol sa business entity para sa mga gagamit nito gaya ng shareholders and managers. Ang communication ay generally at nasa form ng financial statements na nagpapakita sa kataga ng pera, pang-ekonomiyang mapagkukunan na nasa ilalim ng pamamahala ng management. The art lies in selecting the information that is relevant to the user and it's reliable. Bilang karagdagan sa pagtulong sa paggawa ng pang-ekonomiyang desisyon, ang financial statement ay nagpapakita rin ng resulta ng stewardship ng management.
That is ang accountability ng management sa resources na ipinagkatiwala sa kanila. Users who assess the stewardship do so in order to make economic decision. For example, kung hahawakan ba o ibebenta ang shares in a particular company or change the management. Ang shareholder ay nangangailangan ng periodic information that the managers are accounting properly the resources under their control. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa shareholders na i-evaluate ang performance ng managers. Ang performance ay nasusukat sa pamamagitan ng pagpapakita ng accountant kung gaano kalawak ang economic resources ng negosyo at lumalago o kaya nababawasan during the year. Ang shareholder ay nangangailangan din ng impormasyon para i-predict ang future performance. Maraming shareholders ang gumagamit ng report ng nakaraang performance para gumawa ng kanilang prediction. Ang manager ay nangangailangan ng impormasyon upang makontrol ang negosyo at makagawa ng investment decision. Users of accounting information. Kahit sino na naghahangad ng posisyon of leadership sa negosyo o sa gobyerno ay kinakailangan ang kaalaman sa accounting. Ang pag-aaral sa accounting ay nagbibigay sa isang tao ng kinakailangang background at nagbibigay din ng understanding ng scope, function at policies ng organisasyon. Ang isang tao ay maaaring hindi gumagawa ng trabaho ng accountant, ngunit siya ay patuloy na nakikitungo sa accounting forms, language, and reports. Ang basic role ng accountant ay makapagbigay ng kapaki-pakinabang na economic information para sa external at internal decision makers. A. External decision makers. Kasama ang pangkasalukuyan at potential stockholders, investors, creditors, suppliers, customers, legislators, trade associations at iba pa na walang direktang access sa impormasyon na binuo ng internal operations ng negosyo at kinakailangang umasa sa general purpose financial statements para gawin ang kanilang investment, credit, at public policy decisions. Ang process of developing general purpose of accounting information para sa external decision makers ay tinatawag na financial accounting. Ang focus nito ay intermediate accounting. First, investor. Ang investor ang nagbibigay ng risk capital at ang kanilang advisor ay concerned sa walang minanang panganib at ang maibibigay na balik sa kanilang investment. Kailangan nila ang impormasyon para matulungan silang ma-determine kung kinakailangan nilang bumili, i-hold, or ibenta. Ang shareholders ay interesado din sa impormasyon na magkaroon sila ng kakayahang i-assess ang abilidad ng enterprise na bayaran ang dividends. Second, employees. Ang empleyado at kanilang kinatawan sa grupo ay nangangailangan ng impormasyon tungkol sa katatagan at kakayahang kumita ng kanilang employers. Interesado din sila sa impormasyon para magkaroon sila ng kakayahang ma-assess ang abilidad ng enterprise na magbigay ng remuneration retirement benefits at employment opportunities. Third, lenders. Ang lenders ay interesado sa impormasyon na magbibigay sa kanila ng kakayahan na matukoy whether their loans at ang interest na nakadikit dito ay mababayaran sa takdang panahon. Number 4, suppliers and other trade creditors. Ang suppliers at iba pang creditors ay interesado sa impormasyon na magbibigay sa kanila ng kakayahang matukoy whether yung halaga na pagkakautang sa kanila ay mababayaran sa takdang panahon. Ganon din ang trade creditors na interesado sa enterprise over a shorter period kesa sa lenders unless
Nakadepende sila sa enterprise. Number 5, customer. Ang customer ay interesado sa impormasyon tungkol sa patuloy na operasyon ng enterprise, lalo na kung meron silang long-term involvement with o nakadepende sa enterprise. Number 6, government and their agencies. Ang gobyerno at ang agencies nito ay interesado sa allocation ng resources and therefore ang activities ng enterprise. Nangangailangan din sila ng information para ma-regulate ang activities ng enterprise, determine taxation policies, and as the basis for national income and similar statistics. Number 7, public. Ang enterprise ay apektado ang miyembro ng publiko ng sari-saring paraan. Halimbawa, ang enterprise ay makakagawa ng malaking contribution para sa lokal na ekonomiya sa maraming paraan, kabilang ang bilang ng taong mabibigyan ng trabaho at ang pagtangkilik sa lokal na suppliers. Ang financial statement ay maaaring makatulong sa publiko sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalakaran at recent developments para sa kaunlaran ng enterprise at ang saklaw ng kanilang activities. Letter B, internal decision makers. Ito ang mga managers ng business entity na responsable sa pagpapatakbo ng mahusay at epektibo, at sila ang may kapangyarihan at otoridad na makakuha ng kahit anumang impormasyong kinakailangan nila. Ang proseso ng pagbibigay ng accounting information para sa internal decision makers ay tinatawag na management accounting. Accounting and technology. Bago maimbento ang calculators at computers, lahat ng negosyo ay itinatala by hand. Sa ngayon, ang computer na ang nagsasagawa ng routine record-keeping operations at naghahanda ng financial reports. Ginagamit na ang computer sa ngayon sa lahat ng klase ng negosyo, malaki man o maliit. Isang tanong ang karaniwang lumalabas, is computer taking over accountants' jobs? Actually, sa pagpapakilala sa computers, maraming trabaho ang nalikha para matupad ang pangangailangan ng management para sa mas maraming impormasyon. Ano man ang mangyari kung ang negosyo ay gumagamit ng computer, ang nature ng accounting ay parehas pa rin. Ang computer ay powerful tool ng mga accountant. However, as a tool, ang computer ay kapaki-pakinabang lamang sa pamamagitan ng kakayahan ng operator nito. Ang operator ay kinakailangang skilled to key the correct information into the computer program. Otherwise, as the saying goes, garbage in, garbage out. Accounting profession. Ang accounting profession ay sumasangguni to a body of professionals on whom the government, through the Professional Regulatory Board of Accountancy, has conferred the title of Certified Public Accountant or CPA. Ang titulo ay pinagkakaloob sa individual na nakakapasa ng CPA Licensure Board Examination. Merong 4 na major areas ng professional accountancy practice, namely, first, practice in public accountancy. Second, practice in commerce and industry. Third, practice in the government. Fourth, practice in education or academe. Practice in public accountancy. Ang accountant na nasa public practice ay nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ibinibigay nila ang serbisyong ito as a sole practitioner or as a members of a partnership. Ang public practice ay nagsasangkot sa sumusunod na main areas: audit services, taxation services, management consulting services, as well as business recovery at insolvency management. Audit services. Nakaugalian na ang audit services ang major services na ino-offer ng accountant sa public practice.
Ang audit ay independent examination ng entity's accounting information system at financial report para makapagbigay ng independent opinion as to whether ang financial statement present fairly the results of operations and the financial position of the entity. As noted earlier, ang financial information na ibinibigay ng entity ay nagtatrabaho sa mga users para sa decision-making purposes. Kung ang financial information ay in-audit, users are likely to place greater reliance on the information. Taxation services. Ang accountant sa public practice ay nag-o-offer ng malawak na saklaw ng taxation services. Ang individual at negosyo ay nangongolekta o nagbabayad ng iba't ibang taxes kabilang ang income tax, goods tax, capital gains tax, fringe benefits tax, payroll tax, and customs and excise duties. Dahil sa malawak na saklaw ng national taxes, few business decisions are made without consideration of the taxation consequences. Ang accountant ay madalas nakasali sa individual at businesses to assist tax planning with a view of minimizing their tax liability, consistent with the rules and regulation of taxation regulation. Ang accountants are also engaged sa paghahanda ng taxation returns required by the law. Management consulting services. Kahit na ang auditing at taxation services have generally been the main source of fees for accountants' public practice, ang provision ng management consulting services ay naging mas mahalaga sa nakaraang taon. Ang accountant in public practice ay nag-o-offer ng malawak na saklaw ng management consulting services para matulungan ang kliyente nilang pataasin ang pagiging epektibo at kakayahang kumita ng accounting information system, installation of accounting systems, takeovers at mergers, business valuations at strategic planning. Marami sa mga serbisyong ito ay nagdadala ng maliit na relasyon sa bookkeeping activities, often associated with accounting. Business recovery and insolvency management. Kung ang negosyo ay umabot sa punto ng paghihirap sa pera, ang accountant ay maaaring makatulong para malagpasan ito. Gayunpaman, kung ang paghihirap ay malubhana, ang accountant na nakarehistro bilang company liquidators ay kukumpletuhin ang proseso na kinakailangan para i-dissolve ang negosyo. Ang area ng public practice na ito includes work in receivership, liquidations, assisting borrowers or debtors para i-evaluate ang kanilang financial position, at ang preparation at implementation ng programa para i-restructure ang negosyo. Ang malaking firms ng accountants ay maaaring magbigay ng specialist services gaya ng securities, registration services, at actuarial at superannuation services. Thank you for watching my video. I hope may natutunan ka sa videong ito. Meron akong ginawang part 2 at continuation ng videong ito. Kung interesado kang panoorin, i-click mo lang sa taas o sa baba ng videong ito. Don't forget to like, share, at mag-subscribe ka sa channel ko para ma-notify kita sa tuwing may bago akong video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. See you on my next video.